In AD 532, at Najran in Yemen, hundreds of men, women, and children were beaten, beheaded, or burned alive for their refusal to deny Christ. Stories of these martyrs and their leader, Saint Arethusa, recount their conviction that God would use their sacrifice to strengthen and rebuild His church in Arabia. Today, the church in the Arabian Peninsula numbers nearly 4 million migrant Christians. Like that 6th century Christian community, our migrant church is made up of people from different ages, ethnicities, professions, and traditions. 1,500 years later, the Arabian martyrs still inspire us to treasure and witness to our faith. To mark the 15th centenary of the witness of the Arabian martyrs, Pope Francis has declared a special Holy Year for Catholics in the Gulf. The Holy Year will begin with a Mass and procession at St. Joseph Cathedral on Thursday, the 9th of November. A Jubilee Holy Door will be opened, and a shrine with the relics of the martyrs will be blessed on that day. During the Holy Year, pilgrims who visit the Holy Door and the Martyr Shrine at St. Joseph Cathedral can gain a plenary indulgence for themselves or for the departed. A list of special devotions and masses throughout the Holy Year can be found on our website. The Holy Year is a time of grace for our church in Arabia to remember all the Christians who have gone before us. Their heroic love inspires us, their prayers help us, and their martyrdom reminds us to witness daily to Christ in every situation. Saint Arethusa and whole holy martyrs of Najran, pray for us.
Magandang tanghali po sa ating lahat. Tayo po ay magsitayo at ating dasalin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang tanghali pong muli. Tayo po ngayon ay nasa ika-30 linggo sa karaniwang panahon. Isama po natin sa ating panalangin ang mga nag-alay ng misa, si Clarissa Punzalan at ang Katolikong Pinoy sa Abu Dhabi o KPAD. Ngayon ay Prison Awareness Sunday na may temang ang pamayanang koreksyonal, magkakasamang naglalakbay at nagtataguyod ng misyon ng pagmamahal. Idalangin natin na ang panahong ginugugol ng mga bilanggo sa piitan ay magdulot ng bagong buhay na hangad ni Kristo para sa lahat. Naway gampanan ng mga naglilingkod sa piitan ang kanilang tungkulin ng may pagdamay at tunay na malasakit sa mga bilanggo. Sa Ebanghelyo, ipinaaalala na ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa-tao ay iisa. Kung dinadamayan at minamahal natin ang mga nasa piitan, si Jesus na rin ang ating minamahal. Awitin po natin ang pambungad na awit bilang panimula ng ating pagdiriwang. Sa langit
Simulan natin ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala natin Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Kasama sa ating pagdiriwang ang mga nasa St. Joseph Cathedral, gayon din sa hall, sa second floor. Ano po? Dami. Ganito ba palagi? Parang piyesta. Upang tayo maging karapat-dapat na makilahok sa banal na pagdiriwang na ito, sumandali nating suriin ang ating mga sarili. Aminin natin sa Diyos ang ating mga kahinaan at may kababaang loob tayong humingi sa Kanya ng Kanyang awa at pagpapatawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat para sa buhay na walang hanggan. Amen. Maawa
Manalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan. At gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo, kami ay maging makipakinabang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo at makinig sa pagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, paano natin mapatutunayan na wagas ang pag-ibig natin sa Diyos? Ayon sa aklat ng Exodo, makikita ito sa ating kagandahang loob at pagdamay sa kapwa, lalo na sa mga mahihina, mahihirap, dayuhan at mga bilanggo. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Ito ang sinasabi ng Panginoon: huwag ninyong aapihin ang mga tag-ibang bayan. Alalahanin ninyong nag-ibang bayan din kayo sa Ehipto. Huwag din ninyong aapihin ang mga babaeng balo at ang mga ulila. Kapag inapin ninyo sila at dumaing sa akin, diringgin ko sila. Dahil dito, kapopotan ko kayo at lilipulin sa pamamagitan ng digmaan. Sa gayoy mababalaw rin ang inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kapag nangungutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo tulad ng ginagawa ng mga usurero. Kapag may nagsanla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat iyon lamang ang pambalot niya sa katawan. Wala siyang kukumutin sa pagtulog. Kapag siya'y dumaing sa akin, diringgin ko siya sapagkat ako'y mahabagin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. O aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko ang saki, siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. O aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ng lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. O aking kalakasan, iniibig kitang tunay. O aking kalakasan, iniibig kitang tunay.
ikalawang pagbasa. Ang unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica, ang pinakamatanda sa kanyang mga liham. Taglay nito ang kagalakan ni San Pablo nang malaman niyang nananatiling tapat ang mga Kristiyano sa Tesalonica. Pakinggan po natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito ay ginawa namin para sa inyong kabutihan. Tinularan ninyo kami at ang Panginoon. Tinanggap ninyo ang mabuting balita at dahil dito ay nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. Gayunman, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat, hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Sila na ang nagbalita kung paano kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing, tinalikda na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa Kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na poot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po ay magsitayo bilang pagbibigay galang sa mabuting balita ng ating Panginoon. Alleluia, 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 alleluia. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip.
Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moses at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Ang mga Hudyo ay merong 613 batas. 613 laws. Kaya tinatanong sa kanya, ano po ang pinakauna? At sinagot sila ng Diyos. Ang ibigin mo ang Diyos, ang pangalawa ay ibigin mo ang iyong kapwa. Bakit mahalaga yung ibigin mo ang iyong kapwa? Dahil sinabi ng San Pablo, kung hindi mo kayang ibigin ang nakikita mo, nahihipo mo, nakakausap mo, hindi mo pwedeng sabihin, iniibig mo ang Diyos na hindi mo nakikita. Nagsisinungaling ka kung sinasabi mong iniibig mo ang Diyos, pero yung sarili mong asawa, di mo kayang ibigin. Kaya nga, anong meron sa unang pagbasa? Dinidinig ng Diyos ang mga dayuhan, tayo yun. Hindi naman tayo taga dito. Ano pa? Tayo ay mga dayo lamang. Dinidinig ng Diyos ang panalangin ng mga balo at mga ulila. Sino po yung mga balo? Namatay ang asawa. Sino yung ulila? Namatay ang magulang. Hindi po ba? Darating ang araw, lahat tayo ay magiging ulila. Dala ng pagtanda ng ating mga magulang, mamamatay sila, kaya magiging ulila tayo. Hindi po ba? Pagdating ng araw, yung mga may asawa, pag namatay ang asawa ninyo, salamat sa Diyos. Di ba, no? Sabi ng iba. Sabi ng iba. Di ba ba, no? Ha? Ay magiging balo kayo. No? Kami, wala. Hindi naman kami magiging balo. Ano po? Mga minamahal na mga kapatid. Pero pagtanda lang ba, nagiging ulila ang bata? Hindi. Dahil sa digmaan, maraming bata ang nagiging ulila. Dahil sa digmaan, maraming babae o lalaking nagiging balo. Hindi po ba? Yung pagkatapos ng pandemic, ang daming naging ulila. Ang daming naging balo. Dala ng pandemic. Di po ba? Ano? Pero, ang magandang pagtunan ng pansin ay may mga batang nagiging ulila, hindi dahil namatay ang magulang. Ang mga bata ay naging ulila dahil nangapit bahay ang magulang. Yan ang katotohanan. Naging ulila ka dahil pinili ng tatay mo ang kanyang kabit. Hindi po ba? Pinili ng nanay mo ang kanyang kabit. At ikaw, hindi mo malaman. Hindi mo malaman. Buhay sila, pero para kang ulila. Di po ba? Hindi lang dahil namatay, kundi dahil tinalikuran ang kanilang mga sinumpaan. Sabi nga na isang misis, napakahirap, Father. Nakatabi mo ang iyong mister, pero hindi kayo nag-uusap dahil alam mo, meron siyang ibang pinupuntahan. Buhay siya, pero pakiramdam mo, balo ka. Di po ba? Mas masakit yun. Mas masakit yung nakikita mo, pero parang wala na kayong relasyon. Ano sabi sa unang pagbasa? Pag sila ay umiyak, pakikinggan ko sila. At lilipulin ko ang mga dahilan ng kanilang pagiging balo at ulila. Kaya dapat nagdadalawang isip yung nangangaliwa. Di po ba?
Mananabi ako. Kasi yung iba, lumipat lang ng bansa, lumipat pa ng bahay. Di po ba? Yan ang malungkot na kwento. Di po ba? Tabi ha, tabi. Bato-bato sa langit. Ano po? Ang tamaan ay buti nga. Di po ba? Ano? Yan ang katotohanan. Yan ang katotohanan. Sabi nga, nung naghihingalong babae, dahil sa cancer, ano po? Sabi niya sa kanyang mister, may kasalanan ako. Sabi ni mister, alam ko, pero aminin mo. Tulad, mamamatay ka rin lang naman. Aminin mo. Ang alin? Nga sa 3 anak natin, yung pangit, anak mo sa labas. Ang pangit na bunso, aminin mo sa akin, anak mo yan sa labas. Iyak nang iyak si Mrs. Sabi ni mister, sabihin mo na lang, pinapatawad na kita. Dahil pinilit siya ni mister, sabi ni Mrs., patawarin mo ako. Yung bunso lang ang anak mo. Pag maganda, iyo. Pag pangit sa labas, diba? Ano ibig ko sabihin? Lalaki lang ba ang nangangaliwa? Marami ding babae, di po ba, no? Pag sinabing balo, hindi lang naman misis, may mister din. Mga minamahal na mga kapatid, anong sinasabi sa pangalawang pagbasa? Nawa ang iyong pananampalataya ay nakikita sa iyong pamumuhay. Sa pamumuhay na punong-puno ng pagmamahal. Di po ba? Sa wikang English, to love is to order ourselves for the good of the other. Ang tunay na pag-ibig ay inaayos mo ang iyong sarili para sa ikabubuti ng iyong minamahal. Kaya kung ikaw ay tunay na umiibig, inaayos mo ang iyong buhay. Inaayos mo ang iyong pagkatao. Inaayos mo ang iyong pagtatrabaho. Inaayos mo lahat. Hindi katulad sa atin ngayon. Eleksyon. Ang dami tumatakbo sa barangay. Di po ba, no? Gusto niyang ayusin ang barangay. Hindi yung kwarto niya, hindi niya maayos. Di po ba, no? Ang hirap ng ganun, di po ba, ano? Grabe ang pangarap, di po ba, ano? Gustong ayusin ang barangay, yung kwarto, hindi maayos, di po ba, ano? Bakit ka tatakbo? Gusto ko pong tumulong. Gusto ko maglingkod. Sa bahay nga, hindi ka mautusan eh. Di ba? The dichotomy of what we hope and how we live our lives. Bago ako pumunta dito, mayroon isang ginang na umiiyak. Ang sabi niya, believe na believe ako, Father. 30 years kami, nag-celebrate kami ng wedding anniversary. Kaya lang, napag-alaman ko, may anak palang mister ko sa labas. Sabi ko sa kanya, anong gagawin ko? Di ba? May magagawa ba ako? Ha? Pero pagkamisan, kailangan lang nilang may mapagsabihan, hindi po ba? Ano? Pero hindi yun, Father, ang malungkot. Ang bata ay 14 years old na. Ibig sabihin, halos kalahati na aming buhay mag-asawa, niloko niya ako. 14 years na niya ako niloloko. Ano ibig sabihin doon sa I love you for the last 14 years? Totoo ba yun? Di po ba? Napakadaling magbitaw ng magandang pananalita kung hindi ka nahuhuli ng iyong asawa. Di po ba, na? Yan ang malungkot na kwento, di po ba, na? Kaya pag panay ang I love you ng mister mo, kinakabahan ka. Di po ba? Yan ang tunay na kwento. Kaya parang mas totoo pag may aso at sinasabihan yung aso, I love you. Ano? Parang mas totoo yung pagsasabi na yun, ano? Kaysa sa mister, ano? Di ba ba, na? O kaya sa misis. Words have become cheap because we have failed
to put into practice what we have said. Mga minamahal na mga kapatid, maiksi lang ang buhay. Ang misang ito ay misa ng pasasalamat. Pasasalamat dahil ang mga Katolikong Pinoy sa Abu Dhabi ay naging bahagi ng aking paglalakbay. Alam niyo namang na-stroke ako. Na kung saan sinabi ng doktor, he will not make it. He will not make it. Pero, narito ako ngayon. Pag tinignan ninyo yung pinost ko doon, merong 17,000 na nag-like. Hindi ko alam kung yung 17,000 nag-like dahil may sakit ako. Ano po? Yun lang hindi ko alam. Pero marami naman sa comment na nagsabing, pinagdadasal ka po namin. At marami sa inyo nakalagay doon, sa Abu Dhabi, sa Al Ain, sa Musapa, ang sabing nagdadasal. Nagdadasal at sabi, sana makabalik ka pa rin sa amin. O yan, nagpakita na ako. Hindi ba? Maraming salamat. Ano po? Pero ano ibig ko po mapagtuunan ng pansin? Maiksi lang ang buhay. Nung umaga, nagmisa ako. Nung 3:00, nagkasal ako. 5:00, nagmamaneho ako. 5:15, na-stroke ako. Ganun kabilis. Mabuti na lang wala sa highway. Kaya nakatabi pa ako. Pero, hindi ko na maimulat ang aking mata kasi umiikot ang itim ng aking mata. Sa maiksing sandali, nawala ang pakiramdam ng paa, ng hita, ng bewang, at sabi ko doon sa aking katabi, hindi ko alam kung nasaan ang aking kamay. Ganun kabilis. Pero, sa awa ng Diyos, na kung saan, sabi nga nila, mahina yan na 1 buwan sa ICU. Dinig ko pa rin yung pinag-uusapan nila. Hindi yung 1 buwan ako sa ICU. Ang kinakatakot ko, magkano kaya yun? Di ba? Hindi naman libre. Ha? Ganon talaga ang buhay. Nandun, hindi mo may galaw, hindi ka pwedeng lumunok. Mabuti nakapagsalita pa ako. Pero hindi ko na mamulat ang aking mata, nakakarinig pa ako. Kahit pa paano, hindi ako nawala ng pag-asa. Nagbibiro pa rin ako. Sabi ko sa Diyos, Lord, hindi ko na magalaw ang aking katawan. Pag ni-rape ako dito, wala akong kalaban. Sabi ng mga kaibigan kong pare, hindi mo ba naramdaman na malapit ka na mamatay? Sabi ko, hindi naman. Kasi wala pa naman ako nakikitang kaluluwa, di ba? Kasi pag namamatay ka na daw, di ba, sinusundo ka ng mga kamag-anak mo. Wala naman. Ano po? Ang pinakaano ay 2:00 na madaling araw, ililipat na ako sa ICU mula sa emergency room. Sabi nung nurse, Father, kailangan niyo mag-diaper. Hindi ko may galaw ang aking bewang. How I wish I can say no. No? Lord, yung mga matagal ko lang tinatago, makikita na rin. You have to accept how God will humble you. Ang tanong nga ng iba bago ba ang brief mo? Baka may butas, di ba? No? Buti na lang, bago. Ano ibig ko sabihin? Maraming taong nagplano sa araw na ito. Pero kagabi, di na sila nagising. Maraming taong nagplano para mamayang hapon. Pero ngayong umaga,
binawian na sila ng buhay. Huwag kayong masyadong kampante. Huwag niyong iisipin na makakalusot kayo sa inyong kalokohan. Alam ng Diyos yan. At kapag ang iyong anak ang naulila, ang iyong asawa ang naging balo, pag sila'y humingi, ano sabi sa unang pagbasa? Lilipulin ko kayo. My dear friends, my brothers and sisters, what is life without relationship? Sabi nga ni St. John of the Cross, in the twilight of our life, sa bawat pagluhod sa harapan ng Diyos, hindi tatanong ng Diyos magkano ang iyong pera. Hindi tatanong ng Diyos magkano ang iyong naipon. Hindi tatanong ng Diyos, nakarating ka ba sa Abu Dhabi? Hindi tatanong ng Diyos, ano ang iyong naabot. Itatanong lang ng Diyos ay, gaano kalaki ang pagmamahal ang iyong pinagkaloob. Hindi pinag-uusapan kung mayaman o mahirap. Hindi pinag-uusapan kung maganda o pangit. Hindi pinag-uusapan kung bata o matanda. Sapagkat ang lahat ay may kakanyahang mahalin ng Diyos ng buong puso, buong kalakasan, buong kaluluwa. Lahat ay may kakanyahang mahalin ang iyong kapwa. At ang una mong kapwa ay ang iyong pamilya. Mga minamahal na mga kapatid, sayang ang pagtawa, sayang ang pagkain ng masarap kung hindi tayo naging tapat. Inuulit ko, sayang ang pagiging masaya, sayang ang pagiging may pera, sayang ang pagiging kumakain ka ng masarap kung hindi tayo naging tapat. Di po ba? Kaya nga, yung salitang tapat, T-A-P-A-T, tapat. Pag binasa mo pabalik, tapat pa rin. Kahit saan mo tingnan, tapat. Tapat sa sinasabi ang kanyang ginagawa. Pag hindi ka tapat, ang tawag sa iyo ay tabingi. Pag hindi ka tapat, ang tawag sa iyo ay tabingi. Ang Tagalog ng salitang righteous ay hindi palaging tama. Ang Tagalog ng salitang righteous ay matuwid. Ikaw ay matuwid dahil ikaw ay tapat. Tapat saan? Sa iyong pagmamahal. Mga minamahal na mga kapatid, sabi nga ni Mother Teresa ng Calcutta, kung hindi mo kayang mahalin ang lahat, at least meron kang minamahal. Hindi po ba? Sapagkat mahirap namang humarap ka sa Diyos, tatanungin ka, wala kang masabing minahal ko yan, Lord. At madalas ko po itong sinasabi, kung hindi mo pa nasasabing ang hirap mong mahalin, baka hindi ka pa nagmamahal. Inuulit ko, kung hindi mo pa nasasabing ang hirap mong mahalin, baka hindi ka pa nagmamahal. Sapagkat ang pagmamahal ay hindi dahil maganda lang ang pakiramdam. Love is not just an emotion. Love is not just a description of God. Love is not just a character of God. Love is the other name of God. That's why when we despise love, we despise God per se. Mahalin mo ako. Kaya nga po ang aking paanyaya, maiksi lang ang buhay. Huwag makakalimot. Kung hindi mo kaya magdulot ng saya, hari nawa, hindi ka magdudulot ng kalungkutan. Kung hindi mo kayang magdulot ng kalusugan at kagalingan, hari nawa, hindi ka dahilan ng karamdaman ng iba. Kung hindi mo kayang magdulot ng tawa, huwag kang magdudulot ng luha. Mga minamahal na mga kapatid, kung hindi mo kayang tumanggap, huwag kang magtataboy. Sapagkat, kahit hindi ka maging mangibang bayan, ang lahat sa atin ay dayuhan lang sa lupang ibabaw. Inuulit ko, kahit hindi ka mangibang bayan, ang lahat tayo ay dayuhan lamang sa lupang ibabaw.
Ang Diyos ay nagmahal noon. Ang Diyos ay nagmamahal ngayon. Bukas, ang Diyos ay patuloy na nagmamahal. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kung ano man ang iyong pinagdadaanan, daanan mo lang. Lilipas din yan. At kung ayaw matuto ng iyong asawa, ayaw magbagong buhay, ngitian mo lang siya. Gandahan mo palagi ang ngiti. Huwag mo nang awayin. Alam na niya. Yung magandang ngiti. At sabihin mo, mamamatay ka rin. Nakikiraan lang tayo, makiraan tayo ng may pagmamahal. Amen. Tayo po ay magsitayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagkapasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nakabubuhay ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magbuli at ang matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, inatasan tayo ng Panginoon na gawin ang lahat sa diwa ng pagmamahal. Buong pananampalataya natin hingin ang kanyang gabay upang maging mga kasangkapan tayo sa paghilom ng mga may sakit at lumbay na dinaranas ng bawat isa. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang simbahan na laganap sa buong daigdig, sa pamumuno ni Francisco na aming Santo Papa, mga obispo at ng lahat ng kaparian, ay maging daluyan na mapagpagaling at walang maliw na pag-ibig mo sa amin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga namumuno sa pamahalaan, ang sangay ng ehekutibo, hodikadura at lehislatura ay magkaisa at kanilang alalahanin na sila ay pinagkatiwalaan mo, Ama, ng karunungan para gamitin sa paglilingkod sa pamayanang Pilipino. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga taong naatasang maglingkod sa larangan ng kalusugan, mga doktor, nurses, at iba pa ay bigyan ng lakas ng loob at katawan upang magampanan ang kanilang tungkulin sa mga may sakit at mahihina. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga naatasang mga laga sa ating mga kapatid na nasa loob ng piitan, ang Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Corrections, at sa lahat ng mga piitan sa aming bansa ay magampanan ang kanilang tungkulin ng may kasamang pagmamahal ayon sa iyong kautusan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng Kristiyano ay maging kasangkapan at tumugon sa panawagan mo, O Diyos, sa pagbabahagi ng walang maliw na pag-ibig mo at mapaghilom ang mga sakit ng lumbay na dinaranas ng bawat isa,
dulot ng iba't ibang karamdamang pisikal at emosyonal na nagpapahirap sa mga tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. At sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, sa pamamagitan ng iyong wagas na pag-ibig sa amin, pinagkalooban mo kami ng buhay at kaligtasan. Tulungan mo kaming tuparin ang pinakamahalagang utos na ibigin ng Diyos na buong puso, kaluluwa, isip at kalakasan. Gayon din naman ang pag-ibig sa aming kapwa, gaya ng pag-ibig sa sarili. Patuloy nawa kaming maging tagapagbahagi ng pag-asa sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Tayo po ay magsiupo para sa pag-aalay ng mga handog. Kunin mo, O Diyos,
Maraming salamat po. Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid, upang ating mga pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos Ama nating mapagmahal. Tagapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod naming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming mapangyarihan, tunay nga pong marapat
na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha ng lahat. Ikaw ang natakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis, na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon ay pinaglilingkuran sa pangarap, sa pagganap ng pananagutan ng iyong pinagkakatiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Tayo po ay magsiluhod. Aba naming banal ang bukal ng lahat ng kabanalan kaysa pamagitan ng Espiritu gayong banal na makaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami pong lahat ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo ngayon dito sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Paulo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak na puso,
kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama nating idulog sama ang ating mga panalangin sa pamamagitan ng panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa aming mga kasalanan, paggalingin sa aming mga karamdaman, hanguin kami sa kahirapan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga kahinaan na nagdadala sa amin sa paulit-ulit na pagkakasala, kundi pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming puso, kapayapaan sa aming isipan, kapayapaan sa aming kanya-kanya mga pamilya, tahanan o tinitirhan, kapayapaan sa aming mga pinagtatrabahuan, kapayapaan dito sa aming parokya, sa aming bayan, sa buong mundo, at pagkaisahin mo kami ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, ang kapayapaan ng ating Panginoon, nawa ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Kung katabi mo ang iyong asawa, sa pagsasabi mo ng kapayapaan, sana mangako kang magiging tapat. At kung kasama mo ang iyong anak, mangako ka, hindi sila magiging ulila. Muli, mga minamahal na mga kapatid,
Ang kapayapaan nating Panginoon nawa ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Pagpalain po natin ating mga katabi sa pagbibigayan natin ng kapayapaan. Magsiluhod. Mga minamahal na mga kapatid, ito si Jesus, ang tapat na Diyos. Ito ang kordero na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad kayong lahat na inaanyayahan upang siya'y tanggapin sa banal na komunyon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawa ang katawan at dugo ni Kristo ay pagsanggalang tayo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Dalangin ko'y maging tapat, pag-ibig mo ay sasapat. Sanlibo man aking buhay, sanlibo ring iaalay, sanlibo kong kamatayan,
sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bughaw, gayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay, saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa aking tatawag at magpapalalang ako'y iyong ginigiliw at siyang itatapat sa puso.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pagkikinabang sa tinanggap namin sa pigin mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo para sa ilang mga patalastas. Sa November 1, All Saints Day, ang mga misa po ay 6:30 at 9 sa umaga at sa gabi po ay alas 7. Ang All Souls Day, ang mga misa po sa umaga ay 6:30, 7:30 at 9. Sa hapon po ay 4, 5:30 at 7. Meron pong bus na pupunta sa Umalnar Cemetery alas 4 ng hapon. Kung gusto niyo pong sumama, ay libre po ang sasakyan. Punta lang po kayo dito sa simbahan. Pagdiriwang po natin ang Extraordinary Jubilee of St. Aretas and Companions. Ang grand opening po ng Holy Door ay gagawin sa St. Joseph's Cathedral, November 9. Magsisimula po ang programa alas 6 ng hapon. Ang alas 7 po ay may misa sa pagbubukas ng Holy Door. Sa November 6 hanggang 9, magkakaroon po ng retreat ang mga kaparian dito sa Vicariate ng Southern Arabia, kaya isama po ninyo kami sa inyong dasal at wala pong mga misa sa alas 9 ng umaga. Ang marriage preparation course po ay gagawin sa November 10 Friday, alas 7 hanggang alas 9:30 ng gabi, at November 11, Sabado, mula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Ang mga kapatid natin hindi pa nakukumpilan hanggang ngayon, magkakaroon po tayo ng preparation for the Sacrament of Confirmation sa November 20 hanggang 24. Magparehistro lang po kayo. Ang last day po ng registration ay November 10. At ang atin pong parish Christmas Festival ay gagawin po sa December 9 and 10. Ang mga nais mag-participate sa stage ay magparehistro lang sa website ng simbahan. Kagaya ng ating nakaugalian, ang buong buwan ng Nobyembre ay inilalaan natin sa paggunita, sa pagdarasal sa mga mahal natin sa buhay na pumanaw na. May mga sobre po ang ushers, pakilagay po ang mga pangalan ninyong mahal sa buhay, at pagbalik ninyo ay dalhin dito sa ating simbahan. Mga kapatid, ngayon po ay sama-sama nating ipapanalangin ang ating butihing pastol na si Father Dave na nagdiriwang ng ika-25 taong anibersaryo ng pagiging pari. Father Dave, inaanyayahan po namin kayo sa gitna ng ating altar. Tayo po ay magsitayo at itaas natin ang ating kanang kamay patungo kay Father Dave. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang bukal ng lahat ng kabutihan para sa amin. Lubos kaming nagpapasalamat sa lahat ng ito, sa kabila ng aming mga pagkukulang at kahinaan. Minarapat mo pa ring ihandog ang iyong pinakamamahal na anak upang tumubos sa aming kasalanan. Panginoon, isang walang hanggang pasasalamat at papuri sa iyo ang aming ibinabalik. Sa oras na ito, Panginoon, kaming mga Katolikong Pinoy dito sa Abu Dhabi ay taos-pusong humihingi ng pagbabasbas at pagpapala para sa aming pinakamamahal na si Father Dave. Ngayong nagdiriwang siya ng ika-25 anibersaryo ng pagiging pari at relihiyoso. Patuloy mo po sana siyang biyayaan ng mga pagpapala na kinakailangan niya bilang isang pari. Sa oras po ng kahinaan at mga suliranin,
magpadala ka po ng mga tao na maaaring makatulong sa Kanya. Ilayo po siya sa mga sitwasyon na maaaring magdala sa Kanya sa kapahamakan at maglayo sa iyo. Itulot mong maipagkaloob niya ng ganap ang Kanyang sarili, kalooban, kaisipan, at kakayahang sa iyo rin nagmula, at ang Kanyang panahon upang walang pasubali at walang parangyang mapaglingkuran niya ang kawang ipinagkatiwala mo sa Kaniya, na walang hinahanap kundi ang iyong kapurihan at kabutihan ng iyong simbahan. Palakasin mo din po ang Kanyang pangangatawan upang patuloy niyang magampanan ang lahat ng iyong iaatas sa Kanya. Sa gayon, kaming mga pinapastol niya ay hindi maligaw ng landas, bagkus tahakin namin ang landas patungo sa iyo. O Maria, Ina ni Jesus, at ina ng lahat ng mga pari, patuloy mo nawang ipanalangin si Father Dave para sa kanyang kapakanan at madama ang iyong makainang pagkakandili. Padre Pio, Santa Maria Goretti, at lahat ng mga banal, kaisa ng Espiritu Santo, ingatan at gabayan po ninyo si Father Dave. Panginoon, maraming salamat po sa iyong katapatan sa Kanya. Ito po ay aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus na iyong buktong na anak, na naghahari noon, ngayon, at magpakailanman. Amen. Father Dave, mangyaring manatili muna po kayo sa gitna ng ating altar at tayo po ay magsuupo sumandali. Father Dave, pwedeng manatili muna po kayo sa gitna. Father Dave, kami po na bumubuo ng Katolikong Pinoy sa Abu Dhabi ay may ibibigay na memento o isang munting alaala po para sa inyo. Inaanyayahan po natin sina Father Troy, Sis Violi at Brother Romel para ibigay ang ating kaloob kay Father Dave. Ang mementong ito ay ang papal blessing. Tatanggapin ko na. Salamat. Pinirmahan mo ba ito? Pinirmahan mo. For Father Dave, laging masayang pangyayari sa tuwing ikaw ay aming nakakapiling dito sa Abu Dhabi. Ang inyong mga aral at homily ay laging nagbibigay sa aming lahat ng inspirasyon at gabay upang patuloy na maglingkod sa Diyos at piliting mamuhay ng matuwid sa lubos ng aming makakaya. Maraming salamat po dahil palagi niyo kaming ipinagdarasal. Tanggapin niyo po, Father Dave, ang aming simple gesture, munti man pero punong-puno ng pagmamahal. Patuloy ka rin po naming ipagdarasal. On behalf of Katolikong Pinoy sa bawat sulok ng UAE, ang aming taos-pusong pagbati sa inyo, Father Dave Concepcion, sa inyong ika-25 taong anibersaryo ng pagiging pari. Maraming salamat po, Father Dave. Salamat po. Baka tinatanong nyo, ano po ito? Gift certificate. PayPal blessing po mula sa Santo Papa. Ano po? Inayos ni Father Troy. Maraming salamat ha. Maraming salamat ha. Pahabol lang. Ano po? Habang ako'y nagbibigay ng komunyon kanina, naisip ko, bakit magulang lang? Bakit asawa lang? Bakit hindi buminanggit ang mga anak? Kung nga naman, ano?
Ha? Kaya kayo naging, may mga anak kasi ang dahilan, kaya naging, sila rin ay naging ulila. Bakit? Pasaway yung anak eh, di po ba anak? Dahil nagdulot kayo na sama ng loob sa inyong mga magulang, ulila na kayo, di po ba? Pinapaalala ko po sa inyo mga kapatid, lalong-lalo na nandito sa Abu Dhabi, sa ibang bansa, na kayo magsabi sa inyong mga anak na nasa Pilipinas. Ano po? Na huwag silang pabupe-bupe. Na kayo dito, pangat palagi ang kinakain. Palagi na lang kayo pangatlong init, di ba, no? Para makatipid. Baka mali ang itinuturo ninyo. Ikalawa, sabihin nyo sa mga anak ninyo na tigilan yung kaiyak na humihingi na pambili ng iPhone 15. Di ba, mayroon ano? Sabi nyo, tumigil. Ha? Ipakita nyo, naka 3310 pa rin kayo hanggang ngayon. Wala pa kayo sa langit. Baka nakakalimot sila. Ano po? So, inuulit ko, Mr., Mrs., maging tapat, magulang, maging mapagmahal sa mga anak. Mga anak, huwag pasawayin. Marami ng problema ang inyong mga magulang, huwag nyo nang dagdagan. Di ba ba? Ako na nagsasabi, ha? Huwag na kayong pasaway, huwag kayong dahilan ng kanilang karamdaman, ng kanilang mga pagluha, lalong-lalo na habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Ano po? Mga minamahal na mga kapatid, nakikiraan lang tayo. Anong magandang habilin? Pwede kang maglingkod ng walang pagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka naglilingkod. Pwede kang magtrabaho sa Abu Dhabi na walang pagmamahal sa iyong pamilya. Pero kung ikaw ay nagmamahal, yayapusin mo ang kalungkutan sa Abu Dhabi dahil sa iyong pagmamahal. Pwede kang magtiis ng walang pagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka marunong magtiis. Pwede ka magbigay ng walang pagmamahal, pero kahit kailan, hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka marunong magbigay. Patawarin niyo ako kung ako ay nagdulot ng luha, pero bigyan niyo akong pagkakataon, punasan ang luhang niya. Maraming salamat sa pagmamahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsitungo kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Naway ingatan kayo ng Diyos. Ilayo kayo ng Diyos sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy kayong pagkaluban ng kalakasan, kalusugan. At kung meron man sa inyong may karamdaman, naway pagkaluban kayo ng Diyos ng kagalingan. Gabayan kayo sa lahat ng inyong mga iniisip at ginagawa. Kung meron man kayo pinagdadaan ng suliranin o problema, tuwangan nawa kayo ng Diyos. Alisin ang inyong mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan nawa ng Diyos ang inyong mga pananalig at pananampalataya sa Kanya. Nawa ang inyong mga pamilya saan man naroroon, ay pagharian kayo ng Diyos ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganaan. Naway suklian ng Diyos ang inyong mga pagsasakripisyo. Naway pagkalob sa inyo ng Diyos kung ano man ang makabubuti, makababanal, makasasaya, makauunlad, makasasagana na inyong mga buhay. Sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo na ng mahal na Biren, gayon din ni San Jose, ang tapat niyang esposo, ang ating patron, Santa Teresita ng Lisieux, kayo ang inyong pamilya ay kanyang pagpalain. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po kay Padre Troy. Maraming salamat, Father Dave, sa pagbibigay mo, pagpapaunlak sa aming imbitasyon para bumalik ka dito, para magpasalamat sa maraming mga
Katolikong Pinoy na sumusubaybay sa iyo, na nagiging gabay ka sa kanilang pag-unlad sa pananampalataya. Ngayon po, bago yung final song, Padre, punta po kayo sa may gitna. Baba po kayo. Kayo daw yun. Para kukuha na po ng isang shot dito, para kasama na kayo, hindi nyo napapako. Ayan. Pwede na? Padre, punta ka doon. Kasama ka. Sandali, mga tao, huwag kayong sumama. Hindi ho kayo kasama. Kukuha na ng shot dito mula itaas. Akala ko ako lang inaakay. Smile. Taas gano'n. Pati yung choir. Okay, isa pa. Okay, isa yun. Okay, yan. Okay. Tapos na ang ating pagdiriwang, pumayo tayo mahalin at paglingkuran ang Diyos. Salamat sa Diyos. Baba kayo. Magkakaroon po ng picture taking ang bawat community group po with Father Dave after po ng final song.